Depende na lang sa kanila kung gusto ba nila sabayan o gusto nilang dalhin talaga sa late game kung saan wala na talagang kwenta yung Beastmaster. But for Team Spirit naman, first pick nila to, they still have the option na pwede nilang i-offlane yung Beastmaster and Heroic Warlock yung kinuha nila. I'd say ito yung mga good na support na Support hero na, oh, pag babagsak yung mo lang yung golem, tapos push ka na lang. tsaka ano kasi, yung pag may mga mararaming unit, ito yung gusto mo kasi, the more na maraming unit, the more na maraming tatamaan yung fatal bonds, the more na masakit yung Mas malaki yung damage output damage ng output. overall heroes nyo sa, ayun nga, kakampi ng Warlock. Knowing na marami din talagang units din ng isang Beastmaster. So, what's gonna be the next pick ngayon nitong Heroic, guys? Heroic, pwede na yata sila kumuha ng, ayun, support Jakiro? lang. Support Tsaka pa lang rin? kinanila. I mean, at least Quattro. they did pick someone na inabuse ng Team Spirit kahapon, 'di ba? Puro sila Jakiro. We saw kung paano nag-dominate yung Team Spirit kahapon sa safe lane with the Beastmaster plus the Jakiro pick. So, Heroic is trying to avoid that situation. And for Team Spirit, ano kaya yung pwede nilang kunin dito na support din against Jakiro for there are plenty of heroes naman. Kung hindi mo naman susundin Knowing yung Ru, meta, ay! Yan, si sabihin, Ru. speaking of Ru, ito na yung Shaman. Shaman. Tapos ano, tamang ano lang tayo dito. Shaman, tapos... Ano ba yung hero kapon ni Panto pa maliban sa Jakiro? Nakakalimutan ko na eh. Warlock din sila kap. Mana naman natin dito. Ano pa ba yung mga meta na 5? Meta na 5. Yung Shadow sobrang ano. Demon, Wala, Zombies Ban. wala yung sobrang ano eh. Yung sobrang sakit. Phoenix, I mean, sobrang yan. OP. Masakit o pero yung OP like hindi talaga masolusyonan. Wala naman so far eh. And ito, yung mga malalakas naman sa lane so far, diba? Shaman plus the Phoenix, looking at Heroic. Oh yes, may Jakiro sila pero hindi na siya ganun. Nagiging sobrang problema ng Phoenix. Lalo na sa teamfight. Oh, sabihin natin sa mga laning, yung mga level 6 to level 12 na teamfight, nababasag-basag pa ng Jakiro. Pero pag mga bandang 18 na, kung saan teamfight na talaga na may mga items, hindi na madalas naabot ng Jakiro tong Phoenix. At ito yung aabot sa may Phoenix talaga, Ursa. So, magiging tough game to para sa isang 5 na Phoenix. Offlane na lang nila siguro yung Beastmaster. Parang ayoko makitang ayokong i-carryan kung ganito yung kalaban. Unless, ma-chain lockdown talaga nila o sobrang mag-step up si Ru. Kaso mahirap din eh. Ayun, ito yung balancer nila. The Viper Oo. or Tylong. 'Di ba? Ayun yung balancer nila. Attack speed base ka na hero, Aghanim Scepter ka na Beastmaster, lagyan mo lang ng Nether Toxin sa labag. Sobrang ihina na yung damage output ng Beastmaster kaya I do believe na dapat or hindi naman dapat pero mas okay na i-offlane na lang talaga nila yan. Kuha na lang sila ng ibang carry na sabihin natin hindi naman problema sa Nether Toxin ng Viper at the same time okay siya against Ursa. Viper tapos offlane na maganda. So, I think kailangan nila dito ng Centaur, mga gano'n. Or casual lang talaga na ano. Kung Ayan, i-carry sagot nila yan, dapat madaan nila ng early game kasi pag late game, Ursa to boss eh. Oo. Kahit saan mo tignan, bugbog yan. Ayun, yung Ayan, maganda nilang maganda, kinuwang si hero. Spirit. Pero this reveals the position ng Collapse Beastmaster, di ba? Na, okay, mukhang i-carry na talaga nila yan. Ito na naman yung electric pan. Yan yung kahapon eh. Nakaka... Collapse Slardar with Beastmaster na carry ni Iatro. Kahit late game, talaga ang maaabutan. So siguro ngayon, ayaw nila masyadong mag-focus ngayon sa Ursa. Kasi pag nakaporma siya ng enrage agad, madi-disregard yung mga roar niya na setup. at Pero least, pag napasukan talaga, malalambot talaga eh. tsaka at least dito, ang daming hero na pwede mag-force ng enrage niya. I mean, yung ano nga eh. Yung sa Slardar nga, tsaka Shaman pa lang, alam mong may mataas yung chance na ma-force na agad yung enrage ng Ursa. So, Tide Hunter, that's good na ban. Kasi ayun yung kulang ngayon ng Heroic eh. Wala silang crowd control. Mars, siguro next ban ng Team Spirit. Okay din kasi yung Mars for... Wait lang, nakaba na ba? Hindi naman ayun. Hindi ba naman
parang magandang game for Team Spirit if ever na maging Mars yung kalaban nilang kay offlane. Kaya bugbugin sa lane, oo. Pero nakita na kasi natin kahapon yung ganun eh. Nabugbog yung Mars sa lane. Ang nangyari, baliktad pa rin. Parang hindi nabugbog yung Mars. Oo. Diba? Ang yaman pa rin. Ang ibaban mo na lang dito is yung mga pangontra sa Viper. Like, eto, Invoker. Ano pa? Ang pangontra sa isang Pack ni Larl. Grabe, ayun pala yung Ayun pala yung top 5 heroes nandito. Andito na lahat. Mars na lang ang kulang. Ay no. Jakiro, Shaman, Warlock, Phoenix. Mars na lang. Kompleto na yung top 5 hero dito sa sa PGL Walika. Tapos sinundan ng Pack, which is nakaba naman na ngayon. Ay, binan na rin pala yung Pack. Sorry. Sinabi ko Ayan, Pack magandang dito. Matikban talaga yung Mars. Ang pangat kasi ng Invoker Pack, wala nang pang-counter sa Viper masyado. Sniper. Pangit. Pero maganda yung sniper dito kasi wala masyadong pang-catch, no? Kung gusto mo lang Si Larl hero against Viper. Lina. Oh, maganda din ang Lina. Oh, kung Linan lang ang usapan Lina. Kaso, actually, kaya ba ng Beastmaster yung mid-Viper? Kaya. Oo, parang kaya nga eh. Wild access lang siya. Ang dadaanin mo kasi rin, pag nag-level 2 yung board mo, ayaw na yung Viper sa'yo eh. Binan din dito, ang ban lang ng Heroic is yung Wind Ranger din ni Yatoro. Safe din. Halo-halo yung ban nila kasi pwede pang Ayun kasi yung dito yung Beastmaster. Ayun kasi yung hero na kahit na naka-engage ka, pag basta naka-focus perse mo, raramdaman mo yung damage eh. So pick ngayon, malalaman natin kung mid ba to na Beastmaster. May option pa sila dito. Storm ka na lang? Muerta. Ban ba? Hindi naman. Pero kung naghanap sila ng mid, siguro Storm na lang. Storm Delard. Okay lang ako sa Storm. Wala naman na yung mga catch eh. Most likely, gagamitin ng offlane ng Heroic Centaur eh. Wala yung Mars, diba? Banyan Tide, wala rin yung, ayun nga, Banyan Tide, wala yung Anchor. Goods ka against dun sa Phoenix. Pag nag-egg, i-stampede mo lang. Okay ka Centaur sa Centaur pick if ever. Mabilis din yung Centaur. At least pag kaso last pick naman sila so yeah. May advantage talaga yung Heroic. For Team Spirit, Lina, Storm, ano pa ba okay sa mid? Kung susugal sila, Beastmaster na lang. Weaver ni Yatoro, nilabas nila. At least di pick someone na walang pang-control ngayon yung side ng Heroic. So itong lalo yung reason kung bakit mag-Beastmaster ka, ay mag-ano ka talaga, mag-Centaur ka talaga. Okay ka sa laning against Weaver. A good counter ka dun sa Phoenix, di ba? May pang-stun ka rin, may pang-setup ka, which is ayun ngayon naglalak ngayon sa side ng Heroic. Pero kung iba naman yung kukunin nila, parang utility hero din, maliban Centaur, okay din yata Underlord. Which is switch nga dito for Heroic. I think Centaur is the best. The best one. Nakatutok din sila sa kabila, Mike. Ano din talaga yan. Live ang OG nga guys Second game versus Mouse. OG to win the first game. So, laglagan na yun guys Naka-wifi ba ako? Yes, naka-wifi ako. And kung ka ang napili nila, Oh my God. pampakunat at pampahuli sa waiver. So, that's a good answer, no? Kasi X-mark mo, kahit Sukuchi out, huli pa rin dito ng huling-huli pa rin ng X-mark at saka Torrent. Sino yung lamang damit? Wala pa eh. Lamang OG unti. Pero sa ganitong draft, kung okay ka against Weaver sa laning stage, then unique hero ka as of now kasi hindi ko yung pickable na hero. So, sometimes yung team nakakalimutan kung paano maglaro against that kind of hero. Sa lane, hindi ka rin naman mahihirapan kasi Weaver at ano yung kasama ng Weaver? Shit, nakalimutan ko agad. Phoenix. Ay, wait lang, medyo masakit pala. Phoenix. Goods yun against strength hero. Yes, sir. Parang magti-team spirit ako. Tingin ko kaya nila yung draft. Hindi naman ako nangangamba ron sa pick na sa pick na kung ka.
More like na ano lang ako sa sugal sa mid. Kasi kahit sabi mong kaya ng Beastmaster yung Viper, sugal pa rin yun eh. Kaya ka pa rin kasi patayin talaga nung Viper, especially si Larl na... I like your shirt. Sige, go. Especially si Larl kahapon na panay mistake. Panay ewan yung laro niya. Pero at least, di ba, gumaganda yung yung chemistry and spirit bumalik dito. Aside from the mid lane na naranasan natin kay Mirel or nakita talaga ng mga viewers. So that's it, guys. I think Spirit has the upper hand dito sa draft, pero ang lakas pa rin talaga ng pick dito na. Okay pa rin naman talaga Heroic. pick ng Heroic. Sa totoo lang, kung late game, mag-Heroic ako eh. Kahit sabihin mong Viper to na may ceiling, ganyan, ganoon din naman yung kabila eh. May ceiling din yung Beastmaster, tsaka kayang-kaya niya patayin yung Kayang-kaya niya patayin yung, what do you call this guy? Ano? Ursa tuloy. Yung Beastmaster kayang-kaya patayin ng Ursa. Kung ka lang Mabilis. X-factor dito, no, kailangan nila pigilan si Yatoro. Magpa-pipe ka ba dito? Hindi yata magpa-pipe yung kung ka dito. Mag-aganims ka. Pwede. Kaya eto na nga, guys. Game number 1. Ano yata ito eh? Team Spirit best of 3 po tayo dito. First item Lotus yata to eh. For Kun ka. Okay, first item Lotus dito eh. Roar Corrosive Base tapos yung Hold ng Shaman. Then Dispel ng Fire Spirit. Pero tignan natin. Again, game number 1 ng Heroic versus Team Spirit. Will we be able to see a good game dito sa series na to? Since puro sila walang talo, di ba? O baka mamaya may one-sided, may umaangat talaga. Kung pagko-compare mo rin naman yung quality nung teams na kinalaban nila, Team Spirit has the upper hand naman eh. Di ba? Ang tinalo nila, Falcons tsaka Extreme, yung si Heroic, Yandex tsaka Aurora. Skitter step. Yung Aurora kasi medyo gumanon ulit after losing Loreno. Oo. Yatoro nandito. Makakasnatch ba siya? Hindi na. Muntikan pa. Wait lang, hindi pa eh. Baka Viper din, nakuha ng Viper. So, may binabalak pa naman dito yung Team Spirit. Pero that's it, guys. So, matchup nga dito sa mid. Si Larl, it's gonna be tough. The early 5 levels against Viper. So, kailangan mo talaga dito mag-maintain lang ng laning. Bobote ka lang para makapag-spam ka later ng yung Wild Axe. Pamagat siya dito ng mga, core mo. Dati yan. Labas ka agad dyan para dalawa agad yung board mo para lumamang ka sa last hit and deny. Tsaka harassment na rin. Sa may top naman, I do believe, hindi to much of a threat. Yung lane ni Collapse, since ang kasama lang naman ni, Warlock. ni Ursa Warlock. Walang extra hold. So, nasa lang. Alam mong yung kill capability nakadepend lang talaga sa Ursa. Ayan din Ano lang talaga, maglilay na sila dito. So, kung ikaw naman yung heroic dito, guys, you need to be careful na pag nakala mo si Yatoro dito sa Weaver. Ano yan, Lotus? Pag nagka-Lotus kayo, ang laking bagay nun sa early game ng Heroic. Walang patawad to si Yatoro pag ahead siya sa Weaver. Kaya ba ng Heroic Game 1? Kaya naman, boss. Uy, gusto ko yung approach niya na hindi siya magdedeso Mjolnir siya. Yung Mjolnir kasi magagamit niya pag naka-enrage ka eh. Yung magical damage pag nag-proc. Yung Deso kasi hindi eh. Pag nag-enrage yung Ursa, wala. Tapos ayun nga, may threat pa na pwede mag-armor build tong Kun ka, diba? So okay yung may extra magical damage ka coming from that passive ng lightning ng Mjolnir. Tapos dito din yung kung ka, makakapag din talaga. Makakapag-lane din talaga against this Weaver. Okay ka lang dyan, double bracer lang, boy ka na sa lane yan. Bracer lang. Wag mo lang sasalin yung Fire Spirits, syempre. Ang katin yan, no? Pag sinulong mo yun, may mali na. Mabilis naman, siguro ka rin naman yung isa sa mga hero na madali dodge yan since Facebook build to. Tsaka ka lang dito? Magic stick ka lang kasi magsaspam to ng so Tibinger. Tibinger mo. Nahihirapan si Yatoro na lumapit, no? Tibinger, makatili yan eh. Pero as for Larl and Tailong, dito, yung Viper, dapat mong dominate talaga. Naku po, Pero ayan top lane,
Yuma, Wala ba shackles? Tapos good na body gamitin. blocks coming in from King Jungles. So, hindi nila nakakuha dito yung Ursa. Muntikan lang, pero ready yung ready yung Shaman sa mga ganong kind of play. Tignan mo, may salve siya dito, nakapag-regen agad into full HP yung Shaman. So, pwede nilang ulitin yung attempt dito kay Yuma. Especially Yuma, wala pa rin siyang kahit pero ayun na, I take that back. Meron pa lang siyang kahit yung Shadow Word ng Warlock. Ano lang dapat siya dito eh. Makakapag-level lang din. Kaya mamaya pwede naman yung objective. Alam mo naman yung Warlock ngayon sa meta natin. Bitaw ka lang ng bato, tapos push mo lang kahit hindi ka makapatay or what. Basta nandyan yung golem mo. Medyo nakakaramdam na ng Sakit. sakit si Lars sa mid. Viper nga ni. Labangan nyo na lang siguro sa rotation. Mas maganda naman mag-rotate yung support ng Spirit. Kumusta na ang kabila? I like what I'm seeing. Mag-game brand, tingin ko. Talaga? Zero yan. Sirapi kasi yung caster, tol. Yun lang. Sirapi kasi yung Pag caster. natalo yan, alam nyo na. Di ba? Dito si Lard. Dadadive na siya 4 minutes, 6 minutes pa siya balak tulungan. Hindi mo kasi pwede iwan yung silence. I mean, pwede naman. Afford naman ng dalawang support na Spirit. Pero mukhang mas balak nila na, na mag-focus lang muna talaga sa lane. Buti nga, walang nagro-rotate din ng mga support dito eh. Kumbaga, itong si Lard nakakabote pa, nakaka-recover versus Viper. Hindi naman din kasi good for rotation yung support ng Heroic. Okay, eto yung good. Oy, nabash. So, dito yung Jakiro, mag-iingat na lang tayo sa Ice Path. Wala. Malayo. Di abot. Nakita na ba nila? Wala pa rin kinuhang Ice Path. Wala rin yung ice pad. I'm still holding. Aba si Whisper, he's solo nga dito sa baba. Patay ka, boss. He needs to be careful. Dito na yung Ayun, may face intent. bots na pala. Ay, ba't bumilis? Okay, sa Siguro to, ba't bumilis Meron siyang sa yung- innate pala. Oo, Sa innate. niya. Yung RAM niya, yung RAM. Kala ko face bots yung nakita ko eh. Sabihin ko sana aga, 4 minutes, face bots ka. Dahil yung, gaano lang talaga dito. Pag naabot to ng dual breath, isang dura mo. Patay na. Tapos ang buhay mo dito, Larl. And that's the first blood. Kukunin lang dito Yolicor. Pero first blood is still the first Oo, blood. alam niyo na yan mga boss. Brotos by Unique. If you guys got question, PM nyo lang page at may sasagot sa inyo dyan anytime. And that is a good rotation coming from this Jakiro. Nag-fail yung attempt nila na go yung top dito. Sila collapse at Ru. Change target. Dito tayo sa may mid. Ang kunat kasi ni Whisper. Actually, isang bracer lang yung meron sa kanya dito. Ay, Si Atoro yung dalawa. ito ba yun? Nakita ko. Si Dalawa. Atoro. Dalawang bracer? Sana natin, yung sa Tidebringer kasi. Papalag with the Patay ka na Viper naman. Strike. You are still dead. Ayun ang Lord. sabi ko. Wala ka talagang choice. Ito, Kung okay to. na-Viper Kung Strike wala tapos na yung Viper Strike eh. No, pag na Viper Strike ka, patay ka. hindi ka na aatras. Mahirap na talaga pero that's a given na mauna talaga mag level 6 yung Viper since nakuha nga nila yung first blood. Tiling, forcing the Weaver. That's good para dito sa Heroic. Forcing the Weaver pala, hindi Viper. So, dito lang din sa top lane. Yuma, farm lang. Tsaka support lang Sakto naman lang. niya nabigyan dun so okay lang. Hindi maganda yun kung kung namatay yung Viper. Kasi kung tutusin, titignan mo pa rin naman scaling Beastmaster ka pa rin eh. Hindi ka naman magbabayper dyan. Nether Toxin, okay, sige. Pero Beastmaster, pag nagkagalim, sino yun eh. Pero collapse. Si Collapse is gonna collapse. Yardo, nagkamali. Siguro na huli na naman siya ng ng grenade. Nade. Slow dual breath. Ganito rin And to. another rotation. Tylong sparring out. Etong si Ru. Sa baba guys, makakapag-teleport pa yung Pungka. And dito yung gusto. Agaw With the pa shrine. 7-minute wisdom shrine. Pwede gawin nila dyan, nila Weaver sa baba. Agaw din sila ng Shrine of Wisdom. Kaso nas ka na sila ng Heroic, Pwede naman may mag-TP rin sa side ng Heroic. Masaya ng Actually, buhay doon na ng yung Viper, Heroic. nakabantay na. Hala. Hindi makakapasok si Panto knowing na Yun lang. meron silang vision with that obs. Nakuha pa ng goon ka. Grabe naman, makagalaw dito yung Heroic. Basang-basa. Looking good. Sobrang basang-basa nga nila dito yung Ay, Yuma. laban natin. Huwag umasin, boss. Level 5 ka pa lang. Aha. Ating pressure. Half HP na lang yung tower dito sa top. Ang layo ng TP Si nun. Larl dito, Mike. Nahirapan. Hirap tingnan mo yung network niya. Kasing yaman niya lang yung
Slardar. Yung katapat niyang yung katapat niyang Viper, 1k gold away na sa kanya. Hirap ng buhay dito ni Larl. Okay pa naman yung farm dito ni Yuma. Yun lang talaga, objective lang sa kanila. I mean, ayun naman yung mas i-expect mo talaga since Viper nga yung Viper nga yung pick nila. There goes the pressure. Wala pa tong Warlock Golem. Mamaya-maya. Pag nakakuha sila ng tower, sunod-sunod na yan. Dito sa Heroic, guys. Ayan na, yung Warlock. Nagparamdam na. We have the Viper Strike Nabot ang na Ice naman. Panang Ice Path. Si Panto, buti na lang. Meron siyang Fire Spirits. As for Larl, he's just gonna run away. Pero continue push dito ng Team Heroic. Pwede nila tumapasking kung ganito yung ginagawa nila. Di nila napansin na may word dun yung yung Heroic. Diba the mere fact na nag-rotate kanina yung Jakira dun, na-expect na dapat na spirit yun. Tingnan natin dito, Mike. Ang alin? Ang bawi ng Team Spirit kung makakaano pa sila sa mga ginagawang pressure ng Heroic. Dito sa top, we have a team fight. Pulin nila yung Jakiro. Hala, meron ng travel. Dito, Yaman yung Viper Strike magagamit ba? Wala siyang maba-Viper Strike. Okay. Kapag Icarus dive out pa dito yung Phoenix. Tinipid ba? Pero okay lang naman. Mukhang makukuha pa rin naman nila yung tower. As for the safe lane naman ng Team Spirit, mayaman din naman yung hero. So, ayun yung isa sa mga good thing na nangyayari dito sa may side ng Spirit. Diba? Mayaman pa rin yung carry nila on par sa top net worth heroes dito ng Heroic. Kino-cover lang talaga nila si Yuma dito, Mike. Eh, yung kailangan magka-fury agad. Kasi kung di magkaka-fury agad dyan, bali wala yung yung early advantage ng Viper. At saka hindi siya mag-fast ags. Intended na mag-crimson agad siya para dire-diretso, no? Tapos mag-lotus, kaya nga, mag-lotus yung kun ka. Pag ganun kasi yung naging build nila, unstoppable sila eh. Magpa-5 muna siya. 5 lang. Okay, 5. Indahin lang yung ano. Mas trip ko yung lotus. Ano ng Phoenix. Oh, totoo. Mas trip ko rin yung Lotus. Kasi 5, puro physical to eh. Weaver, Slardar, Master. Ang hirap talaga ng game dito ni Larl. Yung magic niyan, Phoenix lang eh. Kasi pag Beastmaster ka, kailangan mo ng mga 14-minute Aghanims, di ba? So ngayon, he's so far dito sa Aghanims. Eto si Larl. Unless may tataka sa side ng Heroic, di ba? May magpapakamatay ng sobrang unnecessary. Yan. Antayin natin kung tumanga. We have smokes dito ng dalawang support. Wala pang Phoenix Egg. So, Whisper, poking out. Etong si Yatoro, tula dito ng Torrent and the Ghost Ship. Hindi pa Hindi rin magla-latch dito sa kay Yatoro. So, he's just gonna Sukuchi out. Okay yung timing. Pero okay lang, tower is a tower pa rin naman dito sa may side ng Heroic. Nag-fail nga lang talaga yung attempt nila doon. Napatayin yung carry, pero hindi yun ganun kasakit kasi mayaman naman yung carry nila. Hindi naman to yung tipo na pag namatay, ay sayang, hindi natin napatay yung carry. Space Curious rin ako para sa carry natin. tutuloy niyo yung pipe. Kasi sa sobrang yaman niya, alam mo naman na ano din. Oh, Lotus game ako dyan eh. Ganda ng Lotus kasi talaga dito. Isip mo, pag nag-Lotus ka, pati si Lord may ilang mag-roar. At saka yung ano, yung Aghanims, ang sakit din yun eh. Para pag ano ka eh. Lotus Ags. Actually, kahit per side, Makunat ka, masakit. kahit pero, per side Ags ka siya eh. Pero pipe is still pipe. Naman. Si Lord dito, still farming for his Aghanims. Tingin ko makukuha niyan, mga 20 minutes pa. No? Si Yuma, one component away or recipe na lang kulang para sa Battle Fury. Di naman siguro, mga 14 minutes, 15 meron naman na Ags yan. Ay, naku. Dahil nga si Rafi nandoon, ayay, aray ko. Siya lang naman yung masisi dyan. Alam niya naman, expected niya naman na yan. Pero pag nagkadagger si Collapse, ito yung pwede maging game changer ng early ng Team Spirit, di ba? You might see na malakas pa rin naman sa -1 dito yung Team Spirit. May setup pa rin naman sila. Heroic lacks the mobility, di ba? Wala silang crowd control. The only crowd control that they have is that Warlock Golem. After nun, wala na masyado. Puro single stun yung meron Ice sila. Path. Meron pa naman din. Ice Path. Yun lang talaga, iiwasan lang talaga nila yung mga engagement ngayon. Pag nagka-dagger na to si Collapse. Buhat na nila lahat ng first tier tower. So, I don't know what's the next. Minsan mahirap yung ganito eh. Pag sobrang aga nyo, nakuha yung first lane na first lane ng kalaban,
parang after nun, ano na gagawin natin, di ba? Parang mas lalo sila nahihirapan kumuha ng Secure the kill. triangle or just farm the Ursa? Ganun lang. Wala, napapansin ko lang, may mga times na hindi magandang maaga nyo agad nakukuha yung first lane. Ayan, Ay, meron yung naman first silang defense. Warlock Golem dito, Mike. Posible na magpo-force naman sila ng teamfight. There goes the Ice Path. Meron pa tong time-lapse. Nangungulit lang. Tamang kulit lang. Alam niya nga na eh. Si Teolicor. Alam niya kasing kahit ano, kahit i-go siya dyan ng Weaver, hindi siya mamamatay. May TP siya. Crimson ata, Mike. Timing ng Crimson. Para sabay-sabay Crimson na tayo dito. So, Pipe yung isa, Crimson yung isa. Still give and take yung build dito ng Heroic. Ayun, tsaka siya mag-reload. Lotus, yes. Pwede na nga unahin yung Lotus eh. Pero siguro mas secure niya talaga si Pipe. Since nakaka-provide Feel ko, naman din no, yung regeneration. ng iniisip niya agad na masakit kasi yung Phoenix talaga. Mhm. Pang-save din sa tropa talaga. Mm. Malakas mga sa teamfight. Intimidating somehow pag team spirit. Uy, nakita mo Pipe. May nakita mo may Crimson. And actually, yung network hindi ganun kalaki. I mean, malaki. 13 minutes, tas 5K, malaki yan. Pero hindi mo ramdam, no? Oh, hindi nga lang ganun karamdam na parang sobrang nag-dominate sila. But it's a good thing pa rin naman for Heroic. Hindi pa rin naman kasi natin nakikita na nag-go sila na nag-go. Especially with the item na meron sila ngayon, di ba? Malaki yung magiging impact niyan sa next team fight. That's the Pipe. It's completed na ngayon sa Heroic. They are gonna go for the first objective. First Roshan pa naman, hindi pa naman ganon kalaki yung impact. Pero it is what it is. Ganun ang gugustuhin ng Heroic. Tsaka Objective. sobrang aga. Textbook Dota. Sobrang aga nito. Like, hindi siya, I mean, I'm not saying na pangit siya. Na ano lang na parang hindi siya abot dun sa Tormentor. Parang may chance yung Team Spirit mag-contest. Habang nag-Roshan, si Whisper dito is just gonna farm. Hindi pa makakakuha ng objective eh. Sa ngayon, ang Team Spirit. Inalahan lang nila. Siguro ayaw na nila makuha dito nung before mag 20 minutes, mamroblema sila na kung saan yung Team Spirit capable na kumuha ng Roshan dahil sa Ags ng Beastmaster. Ngayon, habang wala pang Ags yun, May nila. Lotus din dito si Whisper eh. Kaya mag-hesitate ka talaga na, uy, go ko tong kuka, pipe lang naman. Meron na? Yes, may Greater Healing Lotus siya na binigay sa kanya. Okay. Sabi mo kasi Lotus, kala ko Lotus Orb. Greater Healing Lotus pare. So, parang siya next. So, Kaya nagulat ako, Yuma binenta niya dagger, item niya. 500 na lang for the dagger, no? Doon yan. Ito, mayaman pa rin. Madali lang kasi abulin yung network gap ng Weaver sa Ursa since kami, may L ka. Tapos yung kotse mabilis kang gumalaw. Akala ko 20 minutes makukuha ni Lar yung axe naman. niya. Kaya dahil nga naging ngayon ng Heroic, naging passive somehow, nakuha pa rin ng Kunkay 15-minute mark. Tama lang naman yung sabi ko, 15 minutes. Hindi naman siya sobrang, bugbog siya pero hindi yung sobra-sobra. Yuma dito, 100 gold away for the Blink Dagger. Meron na rin atang Crimson dito, Mike. Nag-game teamit pa ba na? Oo. OGN. Bakit? Kasi Ember, situational. Casual counter lang talaga. Yan na, may Blink Dagger na dito si Yuma. With the smoke, Yatoro, X. X-Mark. Pag na-X tala naku, to. wala pa siyang buhay. Ayan Na na. X-Mark na huli. There goes the Ice Mac Path. or Fire Ice Path. And that's Oh, securing the grabe. kill for the Weaver. And even the Overkill. Golem, overkill. Push lang. Nagahalit. O kunin na rin nila yung tier 2. Yatoro na yan eh. Unleash all forces. Oo, bakit titipirin? Carry yan eh. Pupush pa naman. So King Jungles is gonna utilize his Golem for a push dito sa second tier tower. Kaka-teamfight sa kabila, no? Pinagdalaruan sila, men. Ayun. Pak, pak. Pak. Uy, grabe, wait. Alam mo na yan, si Rapi Caster eh. Anyway, si Collapse nasa likod is gonna be spotted. So, dikit-dikit pa rin. Together we stand, divided we fall. And the push Ice will Path. continue para sa amin dito, sabi ng Heroic. Meron pa tayong Walang Ice Path Viper yun. dito, meron pa tayong Aegis. Why not Coconut? O ginamit, di ko lang napansin. Kaya nagkakat na lang si Collapse oh. Yan na lang yung choice niya. And mag-use Scepter. Tama Yan lang. ang, Slata. Counter sa Kun ka Ursa. So sa Viper din.
pag ano ka dito. Pag narekta ka ng Viper or save mo lang sarili mo pag na-Viper strike ka. Pero walang makakapigil talaga sa push ngayon at saka sa timing ng Heroic. Meron na silang Crimson, meron na silang Pipe. And ni-utilize pa nila yung kalamangan nila sa Aegis. Tsaka Jakiro naman yan. Mabilis lang sila makapag-push. Oh, si Yuma may 18 minute. binabalak. Wala. Grabe na to. Hinawakan, may Okay Aegis lang, to pages kasi yan eh. Gusto nilang i-burn dito yung Ursa. They're gonna be successful burning the Aegis. Cover the Ursa. There goes the team fight. Nasa harap pa rin si Runa. Duran dito ng Viper. And he is just gonna use the shackle before he dies. Ganda naman nun. Basang-basa ni Whisper yung mangyayari. Nilagyan niya agad ng torrent kung saan man, kung saan mag-hold yung shaman. Ano na lang dito? Choice na lang ng Team Spirit is just to cut the creep waves. Which is doon naman magaling yung Weaver. Again, ang problema lang naman ng Weaver dyan would be the Kun ka na may X-Mark. Kung wala yung Kun ka, hindi siya madali mabibigyan. Din si Collapse. Sama ni Yatoro, taking the objectives. Nakaabang si Whisper, isang X-Mark lang. They have chosen the Slardar. Torrent pagkatapos. Nga dito, huli yung Slardar. Easy kill. Kill is there. Tudanay pa. Deny with the tower. Oh my god, dotang-dota dito yung Heroic. Tsaka gusto ko yung taano doon. Gusto ko yung pinili ni Whisper. Alam na lang yung Weaver kasi baka mamaya pag isang maling galaw mo lang o isang maling bilang mo lang nung seconds ng combo, pwede makaligtas si Weaver. Kaya mas magandang option talaga yung doon. Sa Collapse. At least yung sure win, sure kill talaga. Phoenix, tinamaan. Kasi di kita eh. Okay na, Ayan. boy na. Kakalis pa. Wala siyang nakumita teleport. And he is still staying dito sa bottom lane. Pag nag-Fire Spirit to, ewan ko lang. Pero Tormentor lang ang gusto dito ng Team Heroic. They're just gonna wait dito sa top lane and either for Team Spirit, wala tayong aggression or contest na nakikita. Si Yato continues the farm. Yan yung sinabi ko kay Rapi. Pagbalik mo dun na Rap, ewan ko lang. YouTube yan. Sa Facebook kasi hindi na zoom. Whisper still farming the Lotus. Shiva pagkatapos. Ayun yung pang shutdown na item ng Heroic. Pag nagka-lotus si Whisper, laking problema niyan Naku, sa nakita na naman si Collapsi. Nandito si Ru. He's just gonna throw the body. Siya na lang. Uy! Nambatay ni Larl yung courier ni Whisper. Delayed ang Delayed ang Lotus. 2 minutes. Isa pa, kailangan pag nag-respond dito yung second Roshan, handa na dapat itong Team Spirit. Pag nabigyan naman nila yan, ang objective nila with the banner, magiging possible na talaga na magra-rocks dito itong Heroic. At Heroic not still committing any mistake so far na nakikita natin dito. Yes, namatay sila ng dalawa. Pero yung mga objective at saka yung mga ginagawa nilang farm, unti-unting nag-expand dito. Tsaka timing kasi nila to siya. Hanggat walang BKB yung hero dito ng Team Spirit, may hirapan talaga sila gumalaw. Especially that Beastmaster. Kaya pag nagka-BKB yung Beastmaster, doon natin pwede makita kung eto ba talaga na Heroic magtutuloy-tuloy yung kalamangan o mababaliktad. Huli. May siya tato eh. Oh, na-use with the Icarus. He's gonna cancel it. And there goes the Ganda! egg. Ganda ng setup dito. Mabibait niya pa. Yung dalawang support. Dito din si Larl. Mabibreak nila yung egg. Napatay pa yung Ursa mga Yun sera. na. Doon na nagkagulo. Ang aga kasi nila binigay yung pati ako, tignan mo, di ba? Naguluhan na rin ako. Ang aga kasi nila binigay yung Warlock Golem. Hindi hinintay sana ni Warlock na mag-hold muna yung Shaman before siya mag-golem dun eh. Kung ginawa niya yun, hindi naman ma-hold yung Ursa ng gano'n-gano'n eh. That's a big target ngayon. Hindi ko alam kung ano yung unang sasabihin kasi rin eh. Kaya mo yan. Yung itlog boy, yung ulti ng ano. Alam mo yung may meme na gano'n? Ah. Na nag-stutter yung tropa niya, tapos binaril niya. Hindi, meme lang na Okay. short clip sa Reels. Nagtatawanan sila, tapos na gano'n siya, nag-stutter siya. Tapos wala siyang choice na tinawanan siya ng barkada yung binaril niya. Ang dami mo nang alam. Parang gano'n ka. Hindi ko lang masasabihin ko. Medyo naglag ako ron eh.
Ano lang mga boss, PLDC. Whisper. Kung siguro may Lotus din, no? Ano. Na Lotus niya na yun. Sisina si Rappi. Hihintayin ako ng mga maninisis sa YouTube. Sa Facebook. Mag-jump yan dito pagkatapos doon. Mag-jump yan sila dito. Uy, overextending yung Ursa. Na-scan pa naman ng Team Spirit. So, hindi sila go dito kay Yuma. Basta. Whisper, finding a target. Kita sila dun sa ward ayun sa lane. Lane ward sa baba. Ganda ng ganda ng information na binigay niyan. Kung wala yung ward din, yung lane ward sa baba na yan, patay yung Weaver. Also, wala silang na-detect doon na scan, no? So, ngayon ang Heroic searching for blood. Smoke dito on the high ground. Going in. Nahuli dito yung Phoenix. Nakapag-Icarus dive. Palabas pa. Meron tayong X-Mark. Pero Yuma Ayan just na. going out. There goes Larl with that roar. Ganda ng ward. Mapaburst pa nila dito. Etong Ursa. Team Spirit. Ruiz na Nakalit shit. ni Ru. He is gonna die. Pero magiging masaya siya dito. Phoenix Egg to cover up. Pumapasok sa Stun. collapse. Gusto makapag-stand. There goes the Bears. Ice Spot nga dito sa Slardar. Gagamitin yung Yule Scepter sa sarili. Habang si Collapse, kailangan niya maging careful. Mahuhuli pa rin dito yung Slardar. For 1 and 2, naging trade dito. Everybody is low. Yatoro, konti na lang yung buhay. Binagsakan pa ng Golem at na-turnaround pa. Right on time. Nag-cooldown dito yung Warlock Golem at nabuhay pa nga dito yung pag-asa ng Heroic. Akala natin, hindi sila mananalo na walang Ursa. But guess what? Team Wipe ang nakuha dito ng Heroic. Clutch kasi yung ginawa ni ni Tailong. Nakita mo before siya mag-go, naglagay siya ng sa sarili niya na Nidrotoxin kaya yung movement speed tuloy. Yung attack speed ng Beastmaster na wala. Same goes with the Weaver. Tapos nakakalimutan niya ata ng Team Spirit to take into account yung Golem nandyan pa. Yun. Yun din yung Ursa. Like, two crucial mistakes from Ursa. Buti na lang nabawi ngayon ng Heroic, no? MVP na nga sana si Rudon eh. After nung hold na ginawa nila dun sa Ursa, ang bilis niya nakapollow up. Ay no, wala na talagang galawan. Kinontrol niya yung Jakiro para wala mag-stop dun sa pag-go sa Ursa. Oo nga masaya na siya Ang gandang ginawa ni Rui dyan eh. Kaso ito, clutch to. Yung mga nether toxin niya. Lalo na yung last attempt. Pati yung din, ibang Ice Path dito. Bayad na bayad din yung Ice Path. Umaga din kasi. May lane ward din kasi sila. I do believe this plays a factor. Kasi nakikita niya kung paano yung gagawin ng Beastmaster. Oh, Pero this is speaking not a of the replay. devil. And again, we have a team fight. Collapse together with Phoenix. Crucial mistakes. Huge blunder dito ng Team Spirit. And that's an easy second rush dito sa top. Yeah, Heroic wala is lang gonna ako, take contest, disadvantage again. Meron na silang banner dito, Mike. Yung binibuild ng... What? Konta. May Lotus na siya eh. Halberd? What? Ano? Hindi nga eh. May chain mail. Axe? Chain May mail, chain. plate mail. Plate mail? Tapos may ring. Tingnan ko mamaya, pag pinindot na lang ulit, tsaka natin double check what's up with the Kunta. Ayan, Shivas, okay. Shiva siya. Engages advantage ngayon, Heroic. Manta style is available now for the Viper and ito na, yung push nila. Shan pang high ground. Yep, may banner pa. Magkakagolem na rin in a minating last Like dance. 30. Yun. Happy minute. Sisecure nila yung dalawang lanes. I don't know if Team Spirit nakapag-decide pa sila dito na papalag. Pwede na sisihin si Rappi. Ito na yung banner, Mike. Slowly but surely ngayon ang Heroic. With the Jakiro, this is gonna be a push tower. Pag natalo sila dito, baka magtuloy-tuloy na talaga. Wag na. I mean, dito sa team fight na to. Akala ko yung OG sa kabila. Sige, si Collapse, tahan onto 2. There goes the Golem. And with the BKB, Larl. Finishing off the Jakiro. Pero Larl, kinakover na lang dito Sustain. ng egg. Grabe talaga si Ru. 5. Pagkatapos niyan, Ban nila tong space out lang ha. Ban nila tong Shaman next game. Patay sana yung doon, yung Beastmaster kung di na control yung Ursa. Kylo, front lines. Medyo crucial, 4 versus 5. Are they gonna take this? And pumasok dito kaya Yatoro. Tapos pa dito Hold yung na Weaver. naman! And
And as for collapse, kino-cover niya lang yung kanyang carry. Papalo na lang si Ursa, na hold na naman ni Ru. Out ba sila? Babalik na yung Jakiro. I think they have the outpost. And yung banner dito, hindi pa nakukuha ng Ay, Team hirap. Spirit. Wala silang roll. Ay, wait lang, magkaka-roll. Collapse. X-Mark is there. No BKB for you. May use din naman yan. At na-use pa naman or hindi naman nag-connect dito yung torrent. Out muna sila. Kailangan na ng protektahan nito si Oy! Tylong. Pumasok si May BKB. Yatoro. May BKB. May timeless pa dito. Mamamatay ang Weaver. Oh my Aray. God! In another one, Larl Ayun napilitan rin lang. pumasok kasi nga pumasok na rin dito yung Weaver. Nagmatapang sila masyado. Atapang atao, naputol yung ulo. I mean, Diretso na ngayon ang heroic. understood kung saan nang gagaling si Yatoro. May BKB ka, di ba? You've got no skill. Yung kalaban mo, wala palang skill. Tapos, pero, kasi Tsaka ito bang pag walang kasi? Phoenix Egg, pag wala ng masyado threat dito sa mga team fight, pwede pumasok at pumasok na lang sila. Knowing na ahead na talaga dito ang heroic sa kanilang item build. Ito na yun, may agrims na rin kasi si They're having the Yuma. ages. Ayan, confident nga sila sa 4 versus 5. Pinatagal lang, no? Oo. And that's 10 seconds for Reaper. Shivas Mawawala pa. na dito yung fortifications and after Yatoro respawning, wala na ring tower dito sa top lane. Tsaka hindi na sila nakakapag-cut ng wave. Unlike kanina. Pwedeng matapos to ng under 36 kung magtutuloy-tuloy yung gaganta ng heroic. At wala Nobody's magagawang wala. stopping this. This Ursa is too fat. Meron pa tayo Shiva's Guard na available na kay Whisper, adding armor sa kanyang Ay, Yules team. na naman dun sa Warlock, men. Yules game to sa kanila. Kaya papasok dito yung Weaver, i-use Yules na mo lang, lang. or papasok si Collapse with a Da- setup with the Ice Dami kasing Pack. setup eh. Ang dami talagang answer ngayon. Nakita- Heroic Okay. playing like a team. Like a unit dito, Mike. Wala pang dito. Si Tylong, Agshard ata. Medyo matagal yung push nila pero yun lang. Walang grip sa babae. Pero si Collapse nandyan na naman ha. Isang maling galaw lang ni Collapse. Pwede siya mabigyan kasi magkakasalubong yata sila ng Viper in a bit. Ayan na nga. Hop! Nagkakitaan na. Uy, Wala lang. Respeta lang. wala siyang kasama eh. Kaso, speaking of kasama, ito na pala. Nag-umaga pa, sakto kita agad yung Umaga, may Warlock Ay, dito. malinaw na May Yules. bato yan ha. Dagger out for Ru. Yatoro seems to be in trouble pero nakatago naman. So, kailangan mapipitas dito yung... Malinang na Yules si KG, ni-Yules niya yung creeps. Kung na-Yules niya si Collapse doon, patay na yun eh. Lo, si Collapse. Collapse? Collapse? Oh. Parang si Leonardo DiCaprio pero yun lang guys. Wala, may BKB? Sino yung BKB? May BKB? Yun lang, reverse pa yung BKB mo, aray ko. Sino nakakuha dito ng Tormentor sa Whisper pa? Mamamatay Ako, pa mga tong core Jakiro. 5, Diyos ko, saan ka punta? Mapapatay niya dito yung Jakiro. Patay naman, Patay din pero siya. mas malaking loss for Team Spirit eh. Wala kayong yung sobrang crucial. Nung ginagawa ng Shaman sa may team fight at the same time yung niya, Kasi yung word niya. Kasi si Ru lang yung nagiging answer dito sa Kayuma, di ba? Sa Ursa. Tsaka walang BKB this time yung Beastmaster. Pwede talaga silang pumulit. Di ko try. Vladimir's very rare item na makita ko ngayon sa support Phoenix. I guess kailangan nilang i-address yung nagiging aggression na ngayon ng Heroic. Kailangan nila ng mga team items. So, ayan. Vladimir's pa rin tayo dito. Makakatulong lang. May gem na nga yung Ursa boss eh. Wala na, hindi na makakatakbo yung Weaver basta-basta. Wala pang pag nagka-abisal pa Wala yung pang Ursa. Lincoln, no? Pag nagka-abisal pa yung Ursa nga. Naku po. Hindi, tutuloy yung Weaver. Kaso maabutan siya. Na-break yung smoke dito, Mike. Di pa. Iyon. Iba yung naging pwestuhan Wala, niya. Nakita nila. Ayun. Pumunta lang sa kabilang dulo. Kakat lang sila ng Ay, hintay lang ng wave yan eh. Ayun, nakita nila yung Alam nila dito sa babae Weaver. Ayun Ayun na na nga. siya, taro. Ballsy move. Okay na yun, nakat niya ni wave eh. Tapos may pang damage na siya kahit pa paano with this. Wow! Ayan Yules. na! May BKB? Mawa Buti force naman. ang BKB. Yun, buti malayo yung Ursa.
Sa kabila, Ito yung hindi may na malayo. X-mark. Huli na naman si Ru. Patay ka dyan, boss. Yeah. Aray mo. Auto push to, wala na naman yung shaman nyo. Tapos walang timelapse yung Weaver, alam nila. Walang BKB. Ayun pa, wala pang BKB nga, oo. Big Pasok na ba advantage 2.5? na ngayon, Yes. ha, Heroic. Pasara Mike, balik kayo ni Rapi. Wala eh, sabi sa inyo eh. Matatalo. Tali OG. Si Rapi yung nagkakast eh. Kausapin mo si Rapi sa labas. Huwag Itaas ito. Huwag nyo muna pagkastin si Rapi. Yun lang yan. Kausapin mo si Rapi. Baka papayag, no? Huwag nyo muna pagkastin ng ano. Kahit presensya niya, dalagado ang OG. Ito na ang huling lane ngayon ng Team Spirit. Pero, as for Team Heroic, I think the best way na manalo sa advantage nyo ngayon is to take the third Aegis. Kaso, they will have a hard time contesting that Aegis. I mean, kompleto kasi dito yung Heroic sa ngayon. Ito yung ano eh. Ito yung moment nila eh. Tapos take note wala pang BKB kasi yung Ursa sa mga teamfight. Kaya yung capabilities ng Ursa napipigilan pa dahil nga sa control na ginagawa ng Shadow Shaman. Eh, what if meron ng BKB? Diba? Heroic daw ata mag-champ. Baka nakalimutan mo, boss. Liquid ang unang nakapasok. Walang talo. Ako po, kita ka na naman. Wala ka nang kawala dyan. Wala ka nang kawala dyan. Ayun na. Push to. Push yan, may creeps sila. Ang dapit oh. Wala Ay, hindi sila may nahuli yung ano. Ala. Naku po. Hala ka diha. Wala kang buyback boss. Bumalik Naunsa ka na tali. ito. Nandito pa rin dito yung Ursa. Nandito na lahat, pati si Collapse. Gusto nilang i-burst. Dito Main si rage. Yuma. Habang si Collapse chasing down. He needs to be careful kasi mag-expire yung kanyang vulnerability sa spells. That's BKB. Whisper. Spot. Kinakain dito yung third skill ng Phoenix. Ang kate guys ha. Patay si Ru. I-reset na lang. Si Ru nahuli pa rin dito. Kailangan mag-ingat Meron ng tayong Weaver ha. Haas. Kailangan mag-ingat ng Weaver. Nag-buyback yan, tropa. Pag namatay yung Weaver, it's a GG na. Magpapaalam talaga sa huling set. Grabe yung bilis naman na ng galaw nila. May nahuli si Whisper doon. Buti na lang di rin inabot yung Beastmaster kasi nga wala siyang buyback. Bumalik siya ng nullifier eh. At ano, i-highlight ko lang clutch talaga na merong aganim si Ursa. Hindi siya naboburst basta-basta ng spirit kahit anong gawin. Kaya pala ang tapang din ni Whisper mag-first item ng pipe. Alam niya rin na hindi yun ganun masyadong kakailanganin i-apply sa Ursa. Kasi nga mag-aganims. Tsaka yung ano rin, manenegate dito yung mga Mjolnir. Yung mga kidlat-kidlat ng pipe. Yung sa Phoenix lang naman talaga yung magical ng ano. Si Tai, actually, hindi nga naabot si Tailong. Ito pa problema nila eh. Ramdam na ramdam yung Ursa, pero pag nandiyan yung Viper, ganun din. Masakit. Mahuhuli na naman yata yung Weaver. Ala? Ala? Collapse. Ginagawa ang lahat. Pero yung Roshan dito, Mike eh. Buhay na Hindi lang talaga nila Roshan. Okay, si Whisper na hex down. Meron pa tayong 4 staff from the Viper. So, they're just gonna go for the rush. Sisigaw na nga dito and I don't know for Team Spirit. Good pick off dito ni Collapse. Meron konting consolation sa Courier. That's the third rush dito mga kaibigan. Baka Bissell ba to? Hindi na mag-Bissell, boss. Magsisweep blink na lang siya. Alam niyang sapat na raw yung basher lang. Second BKB para sa Slardar. Okay. Kailangan pa talaga ng follow-up damage. Dito, sino pa ba? Si Larl, hindi naramdam. Ito na yun. Ito na yung pang-end na team fight, Sean. 20k network lead, 36 minutes sa game. Yung Team Spirit, wala pang first turn. Ayun po yung counter, Diyos ko. Windbreaker. Pangligtas din sa Ursa. 4 minutes Aegis pa to. Ang dami pang mangyayari ngayon. Or ang laki pa ng time frame. Ito, refresher shard na to. Swerte nga nila na ano pa dito eh. Na sobrang safe pa yung ginagawa ng Heroic. Catch lang sila, no? Ito, itong last fight na to. Pag hindi ito na ihinga ng spirit, wala na talaga. Daggers on cooldown, hindi makakapasok to si Yuma. May banner tayo dito, so they're just gonna wait for another creep wave. Habang si Tailong, dinudura lang dito yung third tier tower. May shard siya. May shard. So that's poison over time.
nag-aabang. When will Team Spirit strike? There goes Larl with that roar. Pagkatapos Uy! yan, mapaburst pa yung Warlock. Yes, they will! Walang golem dito sa side ng Team Heroic. Naghahabol si Yuma. Sino yung target? Jakiro nasa likod. Nakapag-Wind Waker. Okay, mapoposisyon. Pero na-ice pack dito si Rue. And as for the Jakiro, mapipick up dito yung Yatoro. Paibakan na ito. Papalag na ba ang Team Spirit? Mabot. Kakalmutin dito yung itlog ni Panto. Yun lang. Double buybacks to ha. Wala pang buyback sa kabila. Quadruple buyback. Pagkatapos niyan, hindi pa mapipigilan. Yung Viper, pinatay dito si Rue in an instant. Just like that. Yatoro with the timeless out. Buyback yata si Collapse. Si Collapse nagtatapisaw sa tubig. Yung Scepter naggamit. Set up para sa kanya. Which is Nakapag-stun yun pa eh. nga. Ayun na nga. Cheese nagamit din. Ito, may Aegis. Aray, nag-bash. GG. At dieback yun para sa isang Weaver, mga sir. I think this is the game. Papalag pa naman. Meron tayong tatlong stun dito for Collapse and also the Sunray from Felix. Pero si Tailong, how can you stop this? Yuma may Aegis pa. Babalik pa rin sa laban. Si Collapse tatakbo na lang palayo. So that's the buyback for Kunkka. Gusto nang Naku tapusin po. dito ng Heroic with the boost of GG. travel. GG is cold for Team Spirit. They're gonna fold this first game. Sobrang Heroic, basang-basa. Sobrang suwabe. Oo, sobrang basang-basa dito ng Heroic kung paano gagalaw yung Team Spirit na kahit yung tipong tinatry nilang mag split push, di ba? Pagilan nila dito yung creeps na darating sa side ng Heroic. Nakikita ng Heroic, nakita mo nagkakasalubong sila eh. Hindi man nagugo ng Heroic at some point, pero alam nila kung saan pumupunta yung heroes ng Spirit. Alam mong naglalaro sa pala dito ng Heroic yung Team Spirit. And as for the heroes, wala naman tayong problema doon. Sadyang nagalawan talaga. Nadaan talaga sa team calls tsaka sa mga map awareness na rin siguro kasi parang yung Team Spirit, magugulat ka kung nasang parte ng mundo eh. Yung iba nalang hero. Nahiruhan lang talaga. Yung last pick yung worth it talaga. And yung Viper din nakakalimutan nila. That's why si Tailong yung MVP dito sa game. Nagalawan lang. Kaya naman nila yung hero. Problema kasi hindi ano. Kaya nila pero sobrang hindi- taba na. Parang sa game na to si Rue lang yung goods ang galaw eh. Oo. Si Atoro rin naman kasi hindi mo naman alangan namang humarap yung Weaver, di ba? Ganun naman talaga laro nun. Hindi mo gets yung Team Spirit. May araw na unstoppable, may araw na bonus round. Pero